Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Miss Cathy Binag. Isinare lang niya ang press release ng United People's Initiative tungkol ito sa hindi pinapasok ang mga mainstream media journalist sa No Holds Bar Forum with Brave 18 Marines. Humarap ang Brave 18 Marines sa mga retired generals para mag-open discussion, biglang hindi pinapasok ang mga invited mainstream media journalists and some bloggers. So anong rason? Ito, paliwanag ng United People's Initiative. The United People's Initiative organizer of the No Holds Barred Forum with Brave 18 soldiers sincerely apologizes to members of the mainstream media and social media bloggers who were not allowed entry to the venue at Valle Verde Country Club. The decision was made upon the advice of the soldiers' legal counsel o abogado to prevent the splicing, selective editing, or misrepresentation of the forum discussions, particularly the question and answer exchanges between involving retired generals, admirals, and senior officers from the AFP, PNP, Philippine Coast Guard, MNLF, MILF, and former NPA cadres. This precaution was deemed necessary as the soldiers and their legal counsel are already facing legal cases arising from their revelations. The Brave 18 soldiers also expressed concern that certain sectors of the media may once again focus on portraying them negatively instead of addressing the larger issue of systemic and widespread corruption they seek to expose. The soldiers choose to present their testimonies directly to their seniors and peers from various organizations and political backgrounds. During the forum, they also discuss critical information not included in their earlier sworn statements. We again extend our sincere apologies to the media members who were unable to enter the venue. The public will still be able to watch the proceedings through a selected media outfit approved by the soldiers and their legal counsel. Okay, anong resulta sa forum? The No Holds Barred Forum was attended by more than 50 retired generals, admirals, colonels, and senior officers from various political backgrounds and affiliations. Attendees, including some known critics of the soldiers and the UPI, expressed satisfaction with the responses given by the soldiers and the truthfulness of their revelations during the forum. A manifesto of support for the Brave 18 soldiers was likewise signed by the attendees. Okay, so salamat. To me, it's a very wise decision yung hindi pinapasok yung mga mainstream media dahil maalala ko nung unang lumabas yung Brave 18 Marines, yung kanilang press con, wala lang. Tahimik lang ang mainstream media, wala man lang isang nagbalita. Kaya lang, nung nagsalita na si Boying Rimulya, sino pa yung mga Lacson, yung nandun na yung mga statements to discredit the Brave 18, saka na lang nag-post, saka lang nagsalita itong mainstream media. Kaya, merese gaba. Yun lang.
Kasalanan ng organizer dahil in-invite nila yung mainstream media. Kaya ito nga, nag-apologize sila. Believe talaga ako dito kay Attorney Baligod. May wisdom. Pwede talagang i-splice. Pwedeng sa mga revelations ng Brave 18 sa forum, pipili lang din sa pick up lang, then mamaya ilalabas, i-twist nila para masira ang Brave 18. Wise decision po, Attorney Baligod. Saludo ako sa iyo. So, mapapanood natin yung kanilang payag, Selected Media Organization. Sino kaya? Ang alam ko dito, SMNI. Pwede ring Net25. Yung dalawa na yan. Diyan ako nagtitiwala. Walang kinikilingan. SMNI at ano. So, naalala ko, mayroong post ni Attorney Baligod. Meron isang may nagsampa ng kaso sa kanila sa isang lugar na malayo sa Metro Manila. Sabi niya, katatanggap lang niya yung subpoena, kailang yung date, tapos na. Kasi pag sinubpoena ka ng fiscal, mag-appear ka sa nakatakdang petsa. Kung hindi ka nagpakita, ay just, parang nawalan ka na ng karapatan. So I don't know kung sinadya ba, sabi ni Attorney Baligod, sinadya kaya ito or kung minsan kasi mahirap yung subpoena ng mga piskal, ipapadaan pa sa ano, ipapadaan sa mail, yung sa post office, matagal dumating. So paano kung hindi mo natanggap on time? Hindi ka na nakapagbigay ng counter affidavit mo. Mamaya, dahil hindi ka nagpakita, parang winave mo yung right mo, ang piskal maggawa na ng resolusyon. Kaya, pagdasal po natin itong Brave 18 Marines at saka si Attorney Baligod dahil ang dami na, patong-patong na ang kasong naisampa laban sa kanila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang mataga ano gyero. Ayo sir sa imong hinabang labaw sa tanan sa atong Ginoong So, mao ni ang balay ni Lolo. So, tuluan na kayo siya kay gipang butangan lang og each ka step. Kung muulan, so tuluan ni gud siya. So, luoy din siya kung muulan kay gipang sapahan na lang og cellophane. Yan ang balay. Gipang each ka stepan pod. Sa pila na ni katuig ko lang imong balay sa 9 ani na. 14 na katuig. So 14 years na. So aya pa napulihan og gyero kol. Daw aya pag yun. So nganong ka aya pa man mapulihan og gyero? Aya pag ipulihan kay na diyan magbagyo, wa pa ni maghigbagyo na. So Natulpod gibagyuan nga niya. nasuruyan Pila na imong edad? 66. So 66 na ka. So na kay mga anak kol. Unong kabok, So anong kabuok? So na duha ang wala magkapamilya. so duha ang wala ka pamilya. So asa imong asawa day? Tuwa sa Cagayan, So nagtrabaho nagtrabaho ang iyang asawa tungod sa ilang kalisod. na may So aya college. pa daw ni may college. mapulihan ang ilang balay nga yero. Kung kalisod ang akong asawa paya pagin mga kabalay og eksakto kung
Kay nakita ko kay ang gitasag nga makatabang sa among mga problema. Sige call kay makataga naman ka call so mag-atop na ka. Makatop na ko. Makatop na ka. Kay Dili na kapanglupad na kaya gid ka kay hinay. sige, salamat call.